Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa simpleng pag-comment mo may makabasa rin na kapareho mo ng pinagdadaanan. Isang taong tahimik lang, nagtitiis at umaasang balang araw ay may makakapangsin din sa sakit na matagal na niyang kinikimkim. Dahil ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang babaeng ikinulong sa bodega. Ito ay tungkol sa babaeng unang ikinulong ng takot, kahiyan at maling pagmamahal bago pa man siya ikandado ng mga taong akala niya ay pamilya. Sa bayan ng San Alvaro, kilala ang pamilyang Versida bilang tahimik pero marangal. Hindi sila mayaman pero hindi rin silang yumuyuko sa kahit sino. Doon lumaki si Maristela Versida o Stella sa mga malalapit sa kanya. Anak siya ng isang dating guro na si Mang Serapio at ng masipag na tindera sa palengke na si Aling Vionela. Bata pa lang si Maristela ay sanay na siyang gumising bago pa sumikat ang araw. Habang ang ibang batang babae ay naglalaro sa kalsada, siya naman ay tumutulong mag-ayos ng gulay, magtupi ng lumang dyaryo para gawing balot ng isda, at magbantay sa maliit nilang pwesto sa palengke. "Stella, anak, huwag mong ikahiya ang trabaho natin," madalas sabihin ni Aling Vionela habang kinupunasan ng pawis sa noo. Mas mabuti nang mapagod sa marangal na paraan kaysa yumaman sa panlalamang. Lagi lang umingiti si Maristela noon. May lambutang mukha niya pero may tibay sa mga mata. Hindi siya pala away, hindi siya pala sagot, pero kapag may inaapi sa palengke, siya ang unang lumalapit para tumulong. Minsan, may batang nawalan ng sukli sa tindahan. Hindi pa man nagsasalita ang bata, si Maristela na ang naglabas ng barya mula sa maliit niyang alkansya. "Bakit mo binigay?" tanong ng kuya niyang si Caspian na noon ay estudyante pa lang sa kolehiyo at madalas umuwi para tumulong sa pamilya. "Kasi umiiyak siya, kuya. Baka pagalitan siya ng nanay niya," sagot ni Maristela. Napatingin sa kanya si Caspian at ngumiti. "Alam mo, Stella, mabait ka, pero tandaan mo, hindi lahat ng tao aalagaan ng puso mo kapag nakita nilang malambot ka." Hindi agad naintindihan ni Maristela ang sinabi ng kuya niya. Para sa kanya, kung mabait ka sa tao, magiging mabait din sila sa'yo. Ganon kasimple ang mundo sa paningin niya noon. Hanggang sa lumipas ang mga taon at unti-unting naging malinaw sa kanya na may mga taong hindi nasisiyahan sa kabaitan. May mga taong kapag nakita kang mapagpatawad, lalo kanilang tatapakan. Nang namatay si Mang Serapio dahil sa sakit sa puso, 16 pa lang si Maristela. Si Caspian ang biglang naging haligi ng pamilya. Nagtrabaho siya habang nag-aaral, pumasok sa serbisyo publiko at sa paglipas ng panahon ay naging konsehal hanggang sa mahalal bilang alkalde ng San Alvaro. Hindi siya perpekto, pero mahal siya ng mga tao dahil marunong siyang makinig. Sa kabila ng pagiging mayor, hindi nagbago ang pakikitungo niya kay Maristela. Sa tuwing umuuwi ito sa lumang bahay nila, dala pa rin niya ang paboritong turon ng kapatid niya. "Mayor ka na, kuya, pero bumibili ka pa rin ng turon sa kanto," biro ni Maristela minsan. "Siyempre, hindi pwedeng mawala ang turon sa pamilyang Versida. Tradisyon yan." Sa mga sandaling iyon, ligtas ang pakiramdam ni Maristela. May kuyo siyang sandalan, may inang handang yakapin siya kahit anong mangyari, pero dumating sa buhay niya si Dario Monteluz at unti-unting nagbago ang direksyon ng mundo niya. Nakilala ni Maristela si Dario sa isang charity event sa San Alvaro. Ang pamilyang Monteluz ay kilala sa malalaking negosyo, real estate, shipping at luxury resorts. Si Dario ang isang nag-iisang anak ni Doña Belmira Monteluz, isang babaeng laging nakasuot ng mamahaling alahas at may tingin na parang sinusukat ang halaga ng tao mula ulo hanggang paa. Noong araw na iyon, si Dario ang katawan ng kanilang kumpanya sa pagbibigay ng donasyon sa mga eskolar ng bayan. Tahimik lang si Maristela noon sa registration table, nag-aayos ng pangalan ng mga estudyante na tatanggap ng tulong. Nang mapansin ni Dario ang kaabala niya, nilapitan siya nito. "Miss, kanina pa kitang nakikitang hindi nagpapahinga. Hindi ka ba napapagod?" Napatingin si Maristela at bahagyang nahiya. "Sanay naman po ako, mas mahirap pa nga ng bubuhat ng sakong bigas sa palengke." Natawa si Dario. Hindi pang asar ang tawa niya noon, parang tunay siyang naaaliw. "I'm Dario." "Maristela po." "Maristela," ulit ni Dario na parang tinitikman sa dila ang pangalan niya. Magandang pangalan. Doon nagsimula ang lahat.
Sa mga sumunod na buwan, madalas bumalik si Dario sa San Alvaro, kahit wala namang opisyal na lakad. Minsan ay magdadala siya ng libro para sa mga bata. Minsan ay sasabihin niyang gusto lang niyang tikman ng kape sa palengke. Pero alam ni Maristela na siya ang dahilan. Hindi siya sanay ligawan ng lalaking tulad ni Dario. Gwapo, edukado, mabango at may kotse na mas mahal pa sa buong hanay ng tindahan sa palengke. "Hindi bagay sa akin ang mundo mo," sabi ni Maristela isang gabi habang nakaupo sila sa labas ng lumang munisipyo. "Bakit?" tanong ni Dario. "Kasi simple lang ako, wala akong kayang ipagyabang." Hinawakan ni Dario ang kamay niya. "Ikaw ang gusto ko, Stella. Hindi ko kailangan ng babae na ipinagyayabang ang apelido niya. Gusto ko ang babaeng marunong magmahal kahit walang kapalit." Noon, naniwala si Maristela. Buong puso siyang naniwala. Pero hindi naniwala si Doña Belmira. Unang pagkikita pa lang nila, ramdam na ni Maristela ang lamig ng tingin ng ina ni Dario. Sa sala ng mansyon ng mga Monteluz, nakaupo si Doña Belmira na parang reyna sa trono. Ang bango ng paligid, kumikinang ang chandelier, at maging ang sahig ay tila hindi dapat apakan ng sapatos na galing sa palengke. "So, ikaw si Maristela," sabi ni Doña Belmira abang dahan-dahang ibinababa ang tasa ng tsaa. "Anak ka raw ng tindera." "Opo," magalang na sagot ni Maristela. "Pero dating guro po o tatay ko." "Dating," madiing ulit ni Doña Belmira. "I see." Napahiya si Maristela pero hindi siya nagsalita. Pinisil ng ni Dario ang kamay niya sa ilalim ng mesa. "Mother, mahal ko si Stella," sabi ni Dario. Tumingin si Doña Belmira sa anak na parang nakarinig ng insulto. "Mahal? Dario, ang pagmamahal ay hindi sapat para magpatakbo ng pamilya, negosyo at reputasyon. Hindi ka ordinaryong lalaki para pumili ng kung sino lang." Nang gabing iyon, umuwi si Maristela na mabigat ang dibdib. Sa tricycle pa uwi, tahimik siya habang si Dario naman ay paulit-ulit na humihingi ng pasensya. "Huwag mong pansinin si Mama," sabi nito. "Matututunan ka rin niyang mahalin." Pero hindi natutunan ni Doña Belmira na mahalin si Maristela. Ang natutunan niya ay kung paano ito unti-unting durugin nang hindi nakikita ni Dario. O kung nakikita man nito, sapat ang isang tingin ng ina para manahimik siya. Nagpakasal sina Dario at Maristela sa isang simpleng simbahan sa San Alvaro. Hindi marangya ang seremonya pero puno ng luha at pag-asa. Si Caspian ang naghatid kay Maristela sa altar. Bago niya ibigay ang kamay ng kapatid kay Dario, mahigpit niyang tinitigan ng lalaki. "Alagaan mo siya," sabi ni Caspian. "Hindi siya bagay saktan." Tumanggo si Dario. "Mahal ko siya, Mayor, pangako." Sa unang taon ng pagsasama, naging maayos ang lahat. Hindi man lubos na tanggap ni Doña Belmira si Maristela, may mga sandaling masaya sila ni Dario. Nagrenta sila ng maliit na bahay malapit sa lungsod. Nagluluto si Maristela tuwing gabi at madalas silang mangarap tungkol sa magiging pamilya nila. Ngunit nang magkasakit si Doña Belmira at pilitin si Dario na bumalik sa mansyon, doon nagsimula ang pagguho. "Pansamantala lang, Stella," sabi noon ni Dario. "Kailangan lang ni Mama ng kasama." Pumayag si Maristela. Akala niya, pagkakataon iyon para mapalapit sa biyenanan. Pero pagpasok niya sa mansyon, parang pumasok siya sa bahay na may magagandang dingding pero walang init. Sa umaga, si Doña Belmira ang nagdidikta kung ano ang dapat isuot ni Maristela. "Huwag yang damit na yan, mukha kang yayang naligaw," sabi nito. Sa hapunan, kapag may bisita, palaging ipinapakilala si Maristela bilang asawa ni Dario mula sa probinsya, na may diin sa salitang probinsya na parang mancha. Minsan matapos isang dinner party, nag-aayos si Maristela ng mga plato nang lumapit sa kanya si Yana Kalubid, ang kusinera ng mansyon. Si Yana ay payat, tahimik at may mga matang sanay makakita ng sekreto ng mga mayayaman. "Ma'am Stella, ako na po dyan," mahinang sabi. "Okay lang Yana, tutulong ako." "Baka magalit ka po ni Donya." Ngumiting ng mapait si Maristela. "Kahit hindi ako tumulong, may dahilan pa rin siyang magagalit."
Narinig iyon ni Mang Leorico, ang matandang driver ng pamilya. Napailing siya habang bitbit ng tray ng baso. "Mabait kayo, ma'am. Sana lang hindi abusuhin ng mga tao." Napatingin si Maristela sa kanya. Ang sinabi ni Mang Leorico ay halos kapareho ng sinabi ni Caspian nung bata pa siya. Noon lang niya naramdaman na baka nga may mali. Baka hindi pagmamahal ang puro pagtitiis. Samantala, si Dario ay unti-unti nang nagbabago. Kung dati ay umuuwi siyang may dalang bulaklak, ngayon ay madalas siyang gabihin at amoy alak. Kung dati ay pinagtatanggol niya si Maristela sa ina, ngayon ay sinasabihan na lang niyang, "Hayaan mo na si mama, matanda na siya, ikaw na ang umintindi." At dahil mahal ni Maristela si Dario, umintindi siya ng paulit-ulit hanggang ang pag-intindi ay naging pananahimik. Hanggang ang pananahimik ay naging kulungan. Doon pumasok si Celine Arandia. Unang nakita ni Maristela si Celine sa opisina ng Monteluz Holdings. Matangkad ito, makinis at may kumpiyansa sa bawat hakbang. Isa siyang event stylist na kinuha raw para sa renovation launch ng bagong resort ng pamilya. Napansin agad ni Maristela na iba ang tingin ni Celine kay Dario. Hindi tingin ng ordinaryong kasosyo, kundi tingin ng babaeng may alam na lihim. "Ah, ikaw pala si Stella," sabi ni Celine nang ipakilala siya ni Dario. "Ang dami kong naririnig tungkol sa'yo." "Talaga?" galang na tanong ni Maristela. Ngumiti si Celine. "Oo, lalo na kay Doña Belmira." Hindi masama ang tono niya, pero may talim sa ilalim ng ngiti. Pakiramdam ni Maristela, may pinahihiwatig ito, pero wala siyang ebidensya. Wala siyang lakas ng loob na tanuhin. Sa mga sumunod na linggo, lalong naging madalas ang presensya ni Celine. Nasa opisina siya, nasa mansyon siya, minsan kasabay pa nilang kumain. Kapag nagtatanong si Maristela, laging may sagot si Dario. "Business yan, Stella. Client dinner lang. Bakit ba lagi kang naghihinala?" Hanggang isang hapon, habang hinahanap ni Maristela ang resibo ng gamot ni Doña Belmira sa private office ni Dario, may nakita siyang folder sa gilid ng mesa. Hindi niya sana bubuksan, pero nakasulat sa labas ang salitang wedding layout. Nang mahulog ang ilang papel, nakita niya ang isang invitation proof. "Dario Monteluz and Celine Arandia request the honor of your presence." Nang lamig ang buong katawan ni Maristela, parang biglang nawala ang hangin sa silid. Ilang segundo siyang nakatitig sa papel, umaasang mali ang nabasa niya. Pero malinaw ang pangalan, malinaw ang petsa, malinaw ang disenyo ng imbitasyon na kulay ginto at puti. Nang dumating si Dario, hawak pa rin niya ang papel. "Ano ito?" Nanginginig ang boses niyang tanong. Natigilan si Dario, pero hindi takot ang unang lumabas sa mukha niya. Inis. "Bakit ka nangingialam ng gamit ko?" "Dario, pangalan mo ito. Pangalan ni Celine. Kasal ito." Hinablot ni Dario ang papel. "Draft lang yan. Part ng concept presentation." "Concept presentation para sa kasal ninyong dalawa?" Nabuntong hininga si Dario at hinaplos ang noo. "Stella, pagod na ako sa selos mo." "Selos?" Napaluha si Maristela. "Asawa mo ako. May karapatan akong magtanong." "Asawa?" Malamig na sabi ni Dario. "Kung asawa ka, bakit pakiramdam ko palagi akong kinukulong sa maliit mong mundo? Wala kang alam sa negosyo, wala kang alam sa buhay namin." Parang sinaksak si Maristela sa dibdib. "Buhay natin, Dario, hindi buhay ninyo." Bago pa makasagot si Dario, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Belmira. Tinignan niya ang hawak na papel ng anak, pagkatapos ay si Maristela. "Ano na naman ang drama mo?" tanong nito. "Doña Belmira, kasal ito, kasal nina Dario at Celine." Humalakhak ng mahina si Doña Belmira. "At naniwala ka agad? Kaya ayaw kong isinasama ka sa mga usapan namin, masyado kang mababaw umintindi." "Hindi po ako mababaw, nasasaktan ako." Lumapit si Doña Belmira, dahan-dahan, parang ahas na handang manuklab.
Masasaktan ka talaga kung pilit mong isinusuot ang koronang hindi para sa'yo. Napatingin si Maristela kay Dario, umaasang kahit ngayon ay ipagtatanggol siya nito. Pero umiwas ang tingin ng asawa niya. Dario, bulol niya. Walang sagot. At sa katahimikang iyon, unang beses na naramdaman ni Maristela na baka matagal na siyang mag-isa sa kasal na ipinaglalaban niya. Hindi pa niya alam ang buong plano, hindi pa niya alam na may mas malaking kahihiyang naghihintay sa kanya. Pero noong gabing iyon, habang nakaupo siya mag-isa sa gilid ng kama at pinipigil na tumawag kay Caspian dahil ayaw niyang mag-alala ang kuya niya, nagsimula nang mabuo sa puso niya ang isang tanong na matagal niyang tinatakasan. Hanggang kailan siya ipaglalaban ang lalaking hindi na siya kayang ipaglaban? Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan kasi, sa mga kwentong ganito, hindi lang tayo basta nakikinig. Minsan, nakikita natin ang sarili natin sa isang karakter. Sa taong nananahimik habang nasasaktan, sa taong nagtitiis dahil umaasa, o sa taong pilit lulunlukin ang luha dahil ayaw niyang magmukhang talo sa harap ng mga taong nangmamaliit sa kanya. Noong gabing nakita ni Maristela ang invitation proof ni Dario at Celine, hindi na siya nakatulog. Nakaupo lang siya sa gilid ng kama habang nakatingin sa saradong pinto ng kwarto. Sa kabila ng pader, naririnig niya ang mahinang yabag ni Dario sa hallway, ang pagbukas at pagsara ng pinto ng study room at ang malamig na katahimikan ng mansyon na tila sinasadya siyang lunurin sa pagdududa. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang huling tanong niya sa sarili. Hanggang kailan siya ipaglalaban ang lalaking hindi na siya kayang ipaglaban? Gusto niyang tumawag kay Caspian, ilang beses niyang hinawak ang cellphone niya, ilang beses niyang pinindot ang pangalan ng kuya niya, pero tuwing makikita niya ang larawan ni Caspian sa contact list, nakangiti habang nakabarong sa munisipyo, bumibigat ang kamay niya. Hindi ko muna siya daramain. Bulong ni Maristela sa sarili. Baka mali lang ang iniisip ko. Baka may paliwanag pa. Ngulit sa ilalim ng mga salitang iyon, alang niyang hindi na simpleng hinala ang hawak niya. Papel iyon. Pangalan iyon. Petsa iyon. Isang kasalang pinaghahandaan sa loob ng sarili niyang tahanan, habang siya, ang legal na asawa, ay ginagawang parang istorbo. Kinabukasan, bumaba si Maristela sa dining area na namamaga ang mga mata. Nandoon na si Doña Belmira, nakasuot ng emerald green na bestida, hawak ang tasa ng kape. Sa kabilang dulo ng mesa, tahimik na nagbabasa ng business section si Dario na para bang walang nangyari noong nakaraang gabi. "Good morning," mahinang bati ni Maristela. Hindi sumagot si Dario, si Doña Belmira ang unang nagsalita. "Kung magpapakita ka sa mesa ng ganyan ang muka, mabuti pang kumain ka sa kusina. Hindi bagay sa breakfast table ang mukhang galing sa lamay." Napahinto si Yana Kalubid sa paglalapag ng tinapay. Napatingin siya kay Maristela, puno ng awa ang mga mata, pero agad ding yumuko dahil nandoon si Doña Belmira. "Maayos naman po ang pakiramdam ko," sagot ni Maristela, pinipilit maging kalmado. "Maayos?" Malamig na ulit ni Doña Belmira. Ang maayos na babae ay marunong lumugar, hindi naghahalungkat ng dokumentong hindi para sa kanya, hindi nag-iimbento ng iskandalo para lang mapansin ng asawa. Napatingin si Maristela kay Dario. "Wala ka man lang bang sasabihin?" Dahan-dahang ibinaba ni Dario ang dyaryo. "Stella, please, umaga pa lang." "Umaga pa lang pero parang buong buhay ko na ang sinasayang ninyo." Kumunot ang noo ni Dario. "Huwag kang magsimula." "Hindi ako nagsisimula, Dario. Nagtatanong ako." Tumayo si Doña Belmira. "At wala kang karapatang magtanong kung ang sagot ay hindi mo rin naman kayang intindihin." Pagkatapos noon, iniwan nila siya sa mesa. Naiwan si Maristela na nakatitig sa tasang hindi niya man lang hinawakan. Lumapit si Yana
at dahan-dahang inilagay sa tabi niya ang isang maliit na platito ng pandesal. "Ma'am," pabulong nitong sabi, "kumain po kayo kahit kaunti." Napatingin si Maristela kay Yana. "Alam mo ba, Yana?" Hindi agad nakasagot si Yana. Umikot ang tingin nito sa paligid, saka halos pabulong na nagsalita. "May mga naririnig lang po ako, pero nakatakot po ako." "Ano ang naririnig mo?" Bago pa sumagot si Yana, biglang pumasok si Brando Silayan, ang bagong security aide na kinuha raw ni Doña Belmira sa mansyon. Malaki ang katawan nito, laging nakaitim at may titig na parang hindi empleyado kundi bantay sa bilunggunan. "Pinapatawag ka ni Doña sa beranda," sabi ni Brando kay Yana. Namuti ang mukha ni Yana. "Opo." Umalis ito nang hindi na ituloy ang sasabihin. Naiwan si Maristela na mas lalo pang nabahala. Sa mga sumunod na araw, unti-unting naging mas malinaw ang kinakatakutan niya. Madalas may dumarating na mga event supplier sa mansyon, florist, gown designer, caterer, lights and sound coordinator. Kapag nagtatanong si Maristela, sinasabi ni Doña Belmira na para iyon sa corporate gala. Pero bakit may fitting si Celine sa isang puting gown? Bakit may sample ng wedding cake sa formal lounge? Bakit may seating plan na may pangalan ng mga Monteluz at Aranja sa magkaibang bahagi? Isang hapon, nadatnan ni Maristela si Celine sa Garden Pavilion kasama ni Doña Belmira. May hawak silang binder ng venue layout. Kapag nakita nila si Maristela, agad nang isinara ni Celine ang binder at ngumiti ng matamis. "Stella," bati ni Celine, "hindi ka ba napapagod naglakad-lakad dito? Ang laki ng bahay, baka maligaw ka." "Bahay ko rin ito," sagot ni Maristela kahit nanginginig ang tinig niya. Bahagyang tumaas ang kilay ni Doña Belmira. "Bahay ng Monteluz ito, pansamantala ka lang dito dahil sa apelyido ng anak ko." Ngumiti si Celine pero hindi sumalita. Mas masakit iyon para kay Maristela, ang ngumiti na parang may alam siyang hindi pa oras na sabihin. Mula noon, nagsimula ng iparamdam sa kanya na wala na siyang kontrol sa sarili niyang buhay. Isang umaga, hindi niya makita ang cellphone niya. Hinanap niya ito sa bedside table, sa drawer, sa ilalim ng unan. Pero wala. Pagdating niya, hawak ni Doña Belmira iyon. "Bakit nasa iyo ang phone ko?" tanong ni Maristela. "Kasi kailangan mong magpahinga sa mga bagay na nagpapalala ng isip mo," sagot ng matanda. "Hindi mo pwedeng kunin ang gamit ko." "Pwede, kung ginagamit mo ito para gumawa ng eksena." Lumapit si Dario, halatang iritable. "Stella, temporary lang, para hindi ka kung sino-sino kinakausap habang unstable ka." Napaurong si Maristela. "Unstable?" Sumingit si Doña Belmira. "Hindi ba totoo? Ilang araw ka nang iiyak, naghihinala, nagtatanong sa mga kasambahay, umiikot sa bahay na parang may hinahanap na multo. Kung may makakita sa'yo, ano ang iisipin nila?" "Ang iisipin nila ay may itinatago kayo," sagot ni Maristela. Biglang tumalim ang mata ni Doña Belmira. "Mag-ingat ka sa mga salitang binibitawan mo." Nang araw ding iyon, narinig ni Maristela mula sa dalawang pinsan ni Dario na kumakalat na raw sa mga kamag-anak ang balitang nagiging delusional siya. May nagsasabing hindi raw siya makamove on sa pagiging probinsyana. May nagsasabing gusto lang daw niyang agawin ang pera ni Dario. At may mas malupit pang bulong, na baka raw kailangang ipatingin siya sa psychiatrist. Sa kabila ng lahat, may ilang tao pa ring hindi bulag. Dumating si Dr. Orencio Talastas, ang family doctor ng Monteluz, para tingnan ang blood pressure ni Doña Belmira. Nang madaanan niya si Maristela sa hallway, napansin niya ang pamumutla nito. "Stella, hiha, okay ka lang ba?" tanong ng doktor. "Opo," mabilis na sagot niya. Hindi naniwala si Dr. Orencio. Hindi ganyan ang mukha ng okay. Bumaba ang tingin ni Maristela sa sariling kamay.
Pagod lang siguro. Lumapit ang doktor at mahinang nagsalita. Kung may kailangan kang sabihin, may mga bagay na hindi dapat tinitiis ng mag-isa. Bago pa makasagot si Maristela, lumitaw si Brando sa dulo ng hallway. Nakatayo lang ito, pero sapat na ang presensya niya para manahimik si Maristela. "Salamat po, Doc." Iyon na lang ang nasabi niya. Noong linggo naman, pumunta si Father Amadeo Quirante sa mansyon para sa private blessing ng bagong wing ng bahay. Matagal nang pari sa San Alvero si Father Amadeo at kilala niya rin ang pamilya Versida. Habang naglalakad sila sa courtyard, napansin ng pari ang lungkot ni Maristela. "Anak," sabi ni Father Amadeo, "minsan ang kasal ay sinusubok, pero hindi dapat ginagamit ang kasal para ikulong ang isang tao." Napatingin si Maristela sa kanya, tila naunawaan nitong may alam siya. "Father," pabulong niyang sabi, "kasalanan bang magduda kung ang puso mo mismo ang nagsasabing may mali?" Hindi kasalanan ang maghanap ng katotohanan. Ang kasalanan ay ang pagtakpan ang kasinungalingan at tawaging itong kapayapahan. Hindi alam ni Maristela na narinig pala ni Dario ang huling bahagi ng usapan. Nang gabing iyon, kinompronta siya nito sa kwarto. "Bakit mo kinakausap si Father tungkol sa atin?" "Wala akong sinabing pangalan." "Pero alam mong maiintindihan niya." "Bakit? May dapat siyang maintindihan?" Napamura si Dario sa inis. "You're making everything complicated." "Hindi ako ang gumagawa ng komplikasyon, Dario. Kayo ang gumagawa ng kasinungalingan." Mabilis itong lumapit. Hindi siya sinaktan, pero hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Maristela. "Ako ba ang sinisira o ako ang pilit ninyong binubura?" Binitawan siya ni Dario, pero hindi humingi ng tawad. Lumabas lang ito ng kwarto at isinara ng malakas ang pinto. Kinabukasan, nakita ni Kiana Rosete, ang 18 taong gulang na kasambahay, ang pasa ng braso ni Maristela habang tinutulungan nitong magpalit ng bedsheet. "Ma'am Stella," mahinang sabi ni Kiana, "masakit po ba?" Tinakpan ni Maristela ang braso niya. "Nabangga lang." Umiling si Kiana, nangingilid ang luha. "Minsan po, kapag masyado tayong tahimik, akala nila wala na tayong boses." Simula noon, naging lihiming kakampi ni Maristela sina Yana at Kiana. Hindi sila makalaban ng lantaran, pero nagbubulong sila ng maliliit na babala. Minsan ay mag-iiwan si Yana ng papel sa ilalim ng tray ng pagkain. Minsan ay sasabihin ni Kiana kung sino ang dumating sa bahay. Mula sa kanila, nalaman ni Maristela ang pangalan ni Attorney Gervasio Lantis, ang fixer lawyer na madalas pumunta sa study room ni Doña Belmira. "May dala po siyang folder na may seal ng court," bulong ni Kiana isang gabi. "Pero narinig ko po si Doña na sinabing kailangan malinis ito bago ang kasal." Kasal! Halos hindi makahinga si Maristela. Sumunod na linggo, mas lumala ang pagbabantay niya. Hindi na siya pinayayagang lumabas ng walang kasama. Kapag pupunta siya sa garden, nasa malapit si Brando. Kapag tatawag kay niya gamit ang landline, biglang papasok si Doña Belmira. Ang phone niya ay bihira ng ibalik, at kapag ibinabalik man, may nagbabantay. Pero may isang bagay silang hindi alam. May isa pa siyang maliit na cellphone. Lumang keypad phone na bigay ni Caspian noong bagong kasal siya kay Dario. "Emergency phone," biro noon ni Caspian habang iniabot ito sa kanya. "Alam kong old school pero matibay yan. Kapag kailangan mo ako at ayaw gumana ng magagandang phone mo, gamitin mo to." Tinago iyon ni Maristela sa ilalim ng kulent na kahon ng litrato sa aparador.
Ilang taon niyang hindi ginagamit pero pinapalitan niya ang maliit na battery at SIM kapag naaalala. Nang una, sentimental lang iyon. Ngayon, pakilamdam niya, iyon na lang ang natitirang tulay niya palabas. Isang gabi, habang pababa siya para kumuha sana ng tubig, narinig niya ang boses mula sa hallway malapit sa service stairs. Iyon ay si Doña Belmira, kausap si Brando. Siguraduhin mong malinis ang bodega sa likod. Sabi ng matanda, "Upo, Donya, nilagyan ko na ng bagong kandado." Hindi siya dapat makalabas sa araw na yun. Kahit sumigaw siya, walang makakarinig dahil nasa venue ang lahat. Nanigas si Maristela sa kinatatayuan niya. "Nasa loob ba siya buong araw?" tanong ni Brando. "Hanggang matapos ang seremonya. Lagyan mo ng tablet. Ipapanood natin sa kanya kung paano maging tunay na Montelus ang babaeng karapat-dapat sa anak ko." Halos matakpan ni Maristela ang bibig niya para hindi siya mapasigaw. "Paano kung magtanong si Sir Dario?" tanong ni Brando. Tumawa ng mahina si Doña Belmira. "Si Dario? Anak ko iyon. Sa huli, susunod iyon sa akin." Nang marinig iyon ni Maristela, parang tuluyang nahati ang natitirang pag-asa niya. Hindi lang pala siya niloloko, hindi lang pala siya pinapahiya. Pinaplano siyang ikulong. Pinaplano siyang gawing buhay na saksi sa pag-agaw ng sariling buhay niya. Dahan-dahan siyang bumalik sa kwarto. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ng aparador. Kinuha niya ang lumang kahon ng litrato, hinanap ang maliit na phone, at isinuksok ito sa bulsa ng isang lumang cardigan. Hindi siya umiyak. Hindi pa. Sa halip, tumayo siya sa harap ng salamin at tinitigan ng sarili. Payat na siya, maputla, may takot sa mata. Pero sa likod ng takot, may maliit na apoy na nagsisimulang bumalik. "Hindi ako baliw," bulong niya. "Hindi ako kasinungalingan." Kinabukasan, nagdesisyon siyang tumakas bago pa dumating ang araw ng kasal. Maaga siyang gumising, sinuot ang simpleng damit at itinago ang emergency phone sa lining ng maliit na bag. Plano niyang dumaan sa service gate habang abalang mga tao sa delivery ng bulaklak. Alam niyang delikado, pero mas delikado ang manatili. Nakita siya ni Yana sa kusina. "Ma'am, aalis po kayo?" "Kailangan kong makaalis, Yana." Napaluha si Yana. "Mag-iingat po kayo. Aalagaan mo si Kiana. Huwag kayong magsasabi kahit kanino." Tumanggo si Yana. Ngunit bago pa makarating si Maristela sa service gate, lumitaw si Brando mula sa likod ng delivery truck. "Saan ang punta mo, ma'am?" tanong nito. Kumakabog ang dibdib ni Maristela. "May bibilhin lang ako sa labas." Utos ni Donya, "Bawal kang lumabas." Wala siyang karapatang pagbawalan ako. Humakbang palapit si Brando. "Huwag na nating pahirapan ng isa't isa." Tumakbo si Maristela, pero nahabol siya nito bago pa siya lumabas ng gate. Nahawakan siya sa bakal na rehas, pilit lumalaban habang hinihila siya pabalik. "Bitawan mo ako!" sigaw niya. Narinig iyon ni Kiana mula sa kusina at halos mapatakbo, pero hinawakan siya ni Yana. "Huwag! Kapag nahuli tayo, wala nang tutulong sa kanya." Dinala ni Brando si Maristela pabalik sa loob ng mansyon. Sa hallway, nadatnan nila si Doña Belmira na kalmadong nakatayo, para bang matagal na niyang inaasahan iyon. "Nakakahiya ka. Talagang tatakas ka parang magnanakaw." "Magnanakaw?" nanginginig na sagot ni Maristela. "Kayo ang nagnanakaw ng buhay ko." Lumapit si Doña Belmira at sinampal siya. Hindi malakas para tumumba siya, pero sapat para tumahimik ang buong paligid. "Ang buhay mo," madiing sabi nito, "ay matagal nang natapos noong pinilit mong pumasok sa pamilyang ito." Nang gabing iyon, ikinulong si Maristela sa sariling kwarto. Kinuha ang bag niya, hinalughog ang mga gamit niya, at binantayan ang pinto. Ngunit hindi nila nakita ang maliit na phone dahil bago siya nahuli sa gate, naisuksok niya ito sa ilalim ng lumang kahoy na panel sa aparador. Sa pinakamalalim na sulok na hindi mapapansin ng sinumang nagmamadali. Naupo siya sa sahig, hawak ang pisngi na namumula pa rin sa sampal.
Alam niyang papalapit na ang araw na pinaplano nilang durugin siya. Alam niyang hindi pa siya ligtas. Pero sa unang pagkakataon, hindi na lang siya basta natatakot. Naghihintay na siya ng tamang sandali. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parteng ito, magsisimula ng mabasag ang katahimikan ng isang babaeng matagal na nilang inapi. Minsan kasi, ang taong akala nilang mahina, hindi pala tunay na mahina. Naghihintay lang ng tamang sandali para magsalita. At kapag dumating ang oras na yon, kahit gaano pa kayaman ang mga nang-api sa kanya, hindi na nila kayang ibalik sa dilim ang katotohanang lumabas na. Kinabukasan matapos mahuli si Maristela sa service gate, mas naging mahigpit ang bantay sa kanya. Hindi na siya hinayaang bumaba sa kusina ng mag-isa. Hindi na rin siya pinayagang lumapit sa landline o makipag-usap sa kahit sinong bisita. Maging sina Yana Kalubid at Kiana Rosete ay inilipat sa ibang bahagi ng mansyon kapag oras ng pagkain ni Maristela, para hindi na sila makapagbulungan. Sa labas ng kwarto niya, laging may yapak si Brando Silayan. Minsan ay naririnig niyang umuubo, minsan ay naririnig niyang may kausap sa cellphone. Basta hanggang matapos ang kasal. Sabi nito minsan sa mahinang boses. Pagkatapos noon, bahala na si Donya. Nakaupo si Maristela sa gilid ng kama nang marinig iyon. Hindi na siya umiyak. Sa sobrang dami ng luha na nailabas niya nitong mga nakaraang araw, parang natuyo na ang dibdib niya. Ang natira na lang ay kaba, galit, at isang matigas na piraso ng pag-asa na pilit niyang kinakapitan. Sa aparador, sa ilalim ng kahoy na panel, nandoon pa rin ang maniit na emergency phone na bigay ni Caspian. Hindi niya pa ito kinukuha. Alam niyang kung masyado siyang magmamadali, baka mahuli siya. Kailangan niyang pumili ng oras kung kailan magulo ang lahat, kung kailan abala ang mga tao sa kasal, kung kailan iniisip nilang tuluyan na siyang natalo. Dumating ang araw ng kasal na parang bagyong matagal nang nakikita sa malayo pero hindi niya napigilan. Maaga pa lang, puno na ng ingay ang mansyon. May mga van ng bulaklak na dumating, may mga makeup artists, may mga tauhang may bitbit na kahon ng alak, kurtina at gintong dekorasyon. Sa labas ng bakuran, kitang-kita mula sa bintana ni Maristela ang ilang sasakyan na paluwas papunta sa venue, isang lumang hacienda ballroom na pag-aari rin ng mga Monteluz. Narinig niya si Doña Belmira sa hallway, abala at matigas ang boses. Siguraduhin ninyong walang aberya. Ayokong may kahit anong pangit na mangyari ngayon. Ito ang araw ng pagbabalik ng dignidad ng pamilya natin. Napapikit si Maristela nang marinig iyon. Dignidad. Ganun pala ang tawag nila sa pagyuyurak sa kanya. Bandang 10:00 ng umaga, pumasok si Dario sa kwarto. Naka-formal suit na ito, maayos ang buhok at halatang ilang oras ng pinaghahandaan ng sarili. Sa unang tingin, siya pa rin ang lalaking minahal ni Maristela noon. Ang lalaking ngumiti sa kanya sa charity event, ang lalaking nangakong hindi siya bibitawan. Pero ngayon, ang mga mata nito ay pagod, malamig, at puno ng pag-iwas. "Stella?" sabi ni Dario. Dahan-dahan siyang tumayo. "Aalis ka na?" Hindi agad sumagot si Dario. Tumingin ito sa paligid ng kwarto, parang nahihirapang humarap sa kanya. "Hindi mo kailangan yon. Pinipili mo." Napakuyom ang panga ni Dario. "Hindi mo naiintindihan ang pressure sa akin." "Pressure?" Mapait na tanong ni Maristela. "Kaya mo akong ipagpalit dahil pressured ka?" "Hindi ganun kasimple." "Simple lang, Dario. Asawa mo ako. Buhay ako. Hindi ako nawawala, hindi ako patay. Pero nagpapakasal ka sa ibang babae." Napatingin sa kanya si Dario at sa isang iglap ay parang may konsensya itong gumalaw sa mukha. Ngunit agad ding nawala nang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Belmira. "Dario, tapos na ang sentimental nonsense. Mahuhuli ka na." Hindi inalis ni Maristela ang tingin sa asawa. "Tignan mo ko. Kahit isang beses lang ngayon, sabihin mo sa akin ng totoo. Mahal mo pa ba ako?" Napalunok si Dario. Hindi siya sumagot. At sapat na iyon. Ngumiti si Maristela, pero puno iyon ng sakit. "Salamat.
Mas malinaw ang katahimikan mo kaysa sa lahat ng kasinungalingan mo. Mabilis na lumapit si Doña Belmira. Brando. Pumasok si Brando dalang isang makapal na itim na tela at tali. Naatras si Maristela. Ano ang gagawin ninyo? Ililipat ka lang namin sa lugar kung saan hindi ka makakagawa ng kahihiyaan, sabi ni Doña Belmira. Dario! Sigaw ni Maristela. Napatingin siya sa asawa, umaasang kahit sa huling sandali ay pipigilan siya nito. Ngunit nakatayo lang si Dario, nakikinig ang hamon, pero walang ginawa. Hinawakan ni Brando ang braso ni Maristela. Lumaban siya, kumapit siya sa gilid ng mesa, pero mas malakas ito. Hindi siya sinaktan ng sobra, pero sapat ang puwersa para mawalan siya ng kakayahang pumiglas. Tinakpan nila ang tela ang bahagi ng mukha niya, hindi para hindi siya makahinga, kundi para hindi niya makita kung sino ang maaaring makasalubong nila sa hallway. Dinala siya pababa sa service stairs, sa likod na bahagi ng mansyon kung saan bihirang dumaan ang bisita. Sa labas, naamoy niya ang alikabok, lumang kahoy at basang lupa. Nang inalis ang tela sa mukha niya, nakita niya ang lumang bodega sa likod ng ancestral house, ang bodega na matagal nang hindi ginagamit balang sa mga sirang uti, lumang kurtina at kahon ng gamit mula sa dating resort ng mga Monteluz. Binuksan ni Brando ang pinto. Madilim sa loob. May maliit na bintana sa itaas na halos natatakpan ng kalawang na grill. Itinulak siya papasok. Napasubsob siya sa sahig. Sumakit ang palad niya sa gaspang ng kahoy. Sumunod na pumasok si Doña Belmira. Hawak nito ang isang tablet na may stand. Gusto kong makita mo, Sabi nito, inilalapag ang tablet sa ibabaw ng lumang kahon. Gusto kong maintindihan mo kung saan ka talaga nababagay. Nagliwanag ang screen. Live footage iyon mula sa wedding venue. Kitang-kita ang malaking bulwagan, ang puting bulaklak, ang mahabang aisle at ang pangalan ni Dario at Celine sa gintong backdrop. Nanginig ang hininga ni Maristela. Bakit ninyo ginagawa ito? Tanong niya. Lumapit si Doña Belmira. Dahil may mga babae talagang hindi marunong umalis kahit matagal nang hindi kailangan. Hindi ako gamit na basta itatapon. Hindi. Malamig na sagot ng matanda. Gamit ka na maling napunta sa maling bahay. Pagkatapos nun, lumabas si Doña Belmira. Si Brando ang huling naiwan. Bago isara ang pinto, tinignan niya si Maristela na parang sandaling naawa, pero natabunan yon ng takot sa amo niya. Pasensya na ma'am, bulong niya. Kung talagang naaawa ka, buksan mo ang pinto, sagot ni Maristela. Hindi siya sinagot ni Brando. Isinara nito ang pinto. Kasunod nun, narinig ni Maristela ang mabigat na tunog ng kandado. Kumalat ang katahimikan. Sa screen, nagsisimula nang dumating ang mga bisita. May tumatawa, may kumukuha ng litrato, may mga babaeng nakasuot ng mamahaling gown. Naroon si Celine, pinalilibutan ng makeup team, nakangiting parang siya ang reyna ng araw na iyon. Naroon si Dario, nakatayo sa gilid ng altar, putla pero nakapwesto pa rin. Naroon si Doña Belmira, tinatanggap ang pagbabati ng mga bisita na parang wala siyang babaeng ikinulong, ilang minuto lang ang nakalipas. Umupo si Maristela sa sahig, yakap ang sarili. Sa unang bugso, gusto niyang sumigaw ng sumigaw. Gusto niyang sipain ng pinto hanggang masugatan ang paa niya. Pero naalala niya ang phone. Ang maliit na phone. Hirap siyang tumayo. May alikabok ang mga kamay niya. Nanginginig ang tuhod niya. Pero pinilit niyang lumapit sa isang tampak ng lumang aparador at kahon. Noong dinala siya ni Brando palabas, naisiksik niya ang maliit na phone sa loob ng laylayan ng cardigan na suot niya. Ngunit nang itulak siya sa sahig, natanggal yon. Alam niyang nahulog lang sa loob ng bodega. Nasaan ka? Pabulong niyang sabi habang kinakapa ang sahig. Sa tablet, narinig niya ang boses ng host. Ladies and gentlemen, we are gathered here today to witness the union of two powerful families. Napakagatlabi ni Maristona. Hindi niya hinayaang lamunin siya ng boses. Gumapang siya sa ilalim ng lumang mesa, hinawi ang mga basahan at sa wakas ay naramdaman niya ang maliit na bagay sa gilid ng sirang kahon.
Phone. Halos mapaiyak siya nang makita ito. Pinindot niya ang power button. Ilang segundo ang lumipas bago umilaw ang maliit na screen. May isang bar ng signal. Minsan nawawala, minsan bumabalik. Please, bulong niya. Please! Dinala ang phone ni Maristela malapit sa maliit na bintana. Umakyat siya sa isang kahon para mas mataas ang kamay niya. Naninginig ang daliri niya habang pinipindot ang numero ni Caspian, ang numero na kabisado niya kahit ilang taon niyang hindi tinatawagan sa ganitong paraan. Unang tawag, hindi pumasok. Pangalawa, naputol. Pangatlo, tumunog. Sa kabilang linya, may ingay ng maraming tao. Pagkatapos ay boses ni Caspian. Hello? Sino ito? Hindi agad nakapagsalita si Maristela. Parang bumara lahat ng luha sa lalamunan niya. Hello? Ulit ni Caspian. Sino ito? Kuya. Tumahimik ang kabilang linya. Stella? Nabitawan ni Maristela ang isang hikbi. Kuya. Stella, nasaan ka? Bakit ganito ang tawag mo? Anong nangyari? Kinulong nila ako. Sabi niya, halos pabulong dahil natatakot siyang may makirinig sa labas. Sa kabilang linya, nawala ang ingay. Narinig niya ang biglang pagseryoso ng boses ng kapatid niya. Stella, makinig ka sa akin. Huminga ka. Huwag mong ibababa ang tawag. Kuya, natatakot ako. Alam ko, pero nandito ako. Hindi ka na mag-isa. Sa kabilang linya, narinig ni Maristela na may kinakausap si Caspian. Captain Soren, urgency, illegal detention, kailangan ko ng rescue coordination gayon. Elodia, i-record mo ang tawag. Mireya, tawagan mo ang legal desk, kailangan natin ng documentation. Naninginig si Maristela habang nakasandal sa bintana. Kuya, mayor ka, baka sabihin nilang ginagamit mo ang posisyon mo dahil kapatid mo ako. Kaya nga gagawin natin ito ng tama. Hindi kita ililigtas bilang mayor lang, ililigtas kita bilang kapatid na may ebidensya at bilang mamamayan na may karapatang hindi ikulong ng kahit sinuman. Nahihikbik siya. Stella, dagdag ni Caspian, kaya mo bang i-video ang paligid? Luma ang phone kuya, walang malinaw na kamera. Okay lang, ilarawan mo sa akin. Nasa ang bahagi ng mansyon, ilang kandado, may bintana ba? Nasa likod. Malapit sa lumang greenhouse. Isang malaking kandado sa labas. May maliit na bintana sa taas. May tablet dito. Live ang kasal. Good. Huwag mong gagalawin ng tablet. Ebidensya iyon. May maririnig ba sa labas? Wala. Pero baka bumalik si Brando. Kapag may narinig kang yabag, itago mo ang phone pero huwag patayin kung kaya. Papunta na kami. Sa venue, nagsisimula ng maglakad si Celine sa aisle. Kitang-kita ni Maristela sa screen ang mukha nitong punong-puno ng tagumpay. Tumayo si Dario sa harap, halatang naninginig pero hindi pa rin umaalis. Sa kabilang linya, patuloy ang galaw ni Caspian. Naririnig ni Maristela ang boses ni Police Captain Soren Matalino, buo at profesional. Mayor, kailangan natin ng barangay confirmation at immediate response report. Sige, sagot ni Caspian. Tawagan si Kapitan Nesturio Ibay. Sabihin ninyo may illegal detention complaint. Live call with victim. I-coordinate sa nearest station sa venue at sa mansyon. Narinig din niya ang boses ni Elodia Fuentebella, ang journalist na kasama ni Caspian sa relief operation. Mayor, naka-recorded na, pero kailangan kong linawin. Papayag ba si Ma'am Maristela na gamitin ang recording kung kailangan? Stella, sabi ni Caspian, narinig mo? Huminga ng malalim si Maristela. Oo, payag ako. Ayoko nang manahimik. Iyon ang unang beses na sinabi niya iyon ng malinaw. Ayoko nang manahimik. Sa wedding venue, nagsalita ang officiant. Hindi pari si Father Amadeo dahil tumanggi pala ito nang malaman niyang may kaduda-duda sa kasal. Ang kinuha nila ay isang private officiant na halatang bayad at walang pakialam. Before we proceed, sabi nito sa screen, if anyone objects, napatawa ng mapait si Maristela. Ako, bulong niya. Ako ang objection. Narinig iyon ni Caspian sa phone. At maririnig ka nila, sabi ng kapatid niya.
Hindi ngayon sa iyak, kundi sa batas. Lumipas ang mga minuto na parang oras. Sa bawat tunog sa labas ng bodega, napapatiglag si Maristela. Sa bawat tawa mula sa tablet, parang may bagong sugat sa dibdib niya. Ngunit hindi na siya tulad ng kanina. Hindi na siya nag-iisa sa dilim. Sa kabilang linya, nandoon ang kapatid niya, ang pulis, ang legal aid, ang journalist, at ang unti-unting paglapit ng hustisya. Maya-maya, may narinig siyang yabag. Mabigat. Papalapit sa bodega. "Kuya," pabulong niyang sabi, "may tao." "Itago mo ang phone. Huwag kang magsasalita kung delikado." Mabilis niyang isiniksik ang phone sa pagitan ng dalawang kahoy, pero iniwang bukas ang tawag. Umupo siya sa sahig, kunwaring nanginginig lang habang nakatingin sa tablet. Bumukas ang maliit na siwang ng pinto nang tinanggal ang kandado. Si Brando ang pumasok, may dalang bottled water at tinapay. "Pinadadalhan ka ni Donya," sabi nito. Tumingin si Maristela sa kanya. "Pinadadalhan niya ako ng tinapay habang ninanakaw niya ang buhay ko?" Hindi makatingin ng diretso si Brando. "Brando," mahinang sabi ni Maristela, "may pamilya ka ba?" Natigilan ito. "Wala kang dapat itanong." "May kapatid ka bang babae? Anak? Ina?" Sumikip ang mukha ni Brando. "Tumahimik ka na lang, ma'am." "Kapag ginawa ito sa kanila, sasabihin mo ring sa trabaho lang?" Sandaling napatigil si Brando. Ngunit sa halip na sagutin siya, iniwan nito ang tubig at tinapay, lumabas at muling ikinandado ang pinto. Kinuha agad ni Maristela ang phone. "Kuya?" "Narinig namin," sabi ni Caspian. Mas mababa ang boses. "Malapit na ang response team sa mansyon. Ako papunta na sa venue kasama sina Captain Soren at Elodia." "Venue?" gulat niyang tanong. "Hindi sa akin?" "May team na pupunta sa'yo, pero kailangan ding pigilan ng kasal at kunin ng mga taong may pananagutan habang nandoon sila. Stella, matatapos ito ngayong gabi." Sa screen, nagsimula na ang reception program. Hindi natuloy ng buo ang seremonya dahil may tinawag sa officiant na emergency verification daw, pero itinuloy pa rin nila ang salo-salo para hindi mapahiya sa bisita. Halatang kinakabahan si Doña Belmira pero pinagtatakpan niya iyon ng ngiti. Pagsabit ng gabi, naging mas maliwanag ang venue sa screen. May chandelier, live band at mga bisitang nagtataas ng champagne. Si Celine naman ay nakaupo sa tabi ni Dario, pilit nakangiti kahit halatang may kaba. Si Doña Belmira naman ay nasa gitna ng stage, hawak ang mikropono. "Ngayong gabi," sabi nito, "hindi lang 2 puso ang pinagdiriwangan natin, kundi ang pagbabalik ng dangal sa pamilyang Monteluz." Biglang bumukas ang malaking pinto ng venue. Una, pumasok si Police Captain Soren Matalino kasama ang ilang pulis. Kasunod si Mayor Caspian Versida, hindi nakangiti, hindi sumisigaw, pero sa tindig pa lang ay sapat ng patahimikin ang buong bulwagan. Nasa likod niya ay si Elodia Fuentebella, hawak ang kamera, at si Mireya Almazan, dala ang folder ng dokumento. Huminto ang tugtog. May nabasag na baso. Tumayo si Dario, naputla. Si Celine naman ay napahawak sa gilid ng mesa. Si Doña Belmira, sa unang pagkakataon, ay hindi agad nakapagsalita. "Mayor Caspian," pilit nitong sabi. "Ano ang ibig sabihin ng panggugulo mong ito?" Hindi sumigaw si Caspian. Malinaw lang ang boses niya. "Hindi ito panggugulo, Doña Belmira. May report ng illegal detention, falsification of documents, at attempted bigamous marriage. May live testimony ang biktima. May rescue team na papunta sa bodega ng mansyon ninyo ngayon." Parang nagliyab ang buong bulwagan sa bulungan. "Biktima?" tanong ng isang bisita. "Sino?" Tinignan ni Caspian si Dario. "Ang legal na asawa ni Dario Monteluz, ang kapatid ko, si Maristela Versida Monteluz." Sa tablet sa loob ng bodega, pinanood ni Maristela ang mukha ng lahat habang gumuho ang kasinungalingang pilit nilang itinayo. Nanginginig pa rin siya, takot pa rin siya, pero sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na takot ang pinakamalakas sa dibdib niya.
Pag-asa na. Sa labas ng bodega, may narinig siyang sirena. May mga boses, may mga yabag na nagmamadali. Ma'am Maristela! Sigaw ng isang pulis mula sa labas. Nandito po ba kayo? Pulis po ito. Napaiyak siya habang tumatayo. Nandito ako! Sigaw niya, buong lakas na matagal nilang kinuha sa kanya. Nandito ako! At habang binabasag ng mga pulis ang kandado ng bodega, sa kabilang dulo ng bayan ay nagsisimula namang basagin ni Caspian ang pinakamalaking kandado sa buhay ni Maristela. Ang takot na pinaniniwalaan sa kanya na wala siyang laban. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parting ito, hindi na ito tungkol sa eksena ng pagkakakulong sa bodega. Tapos na ang sandaling iyon, hindi na babalik doon ng kwento. Ngayon, ang ating susundan ay ang mas mahirap na laban. Ang pagbangon pagkatapos ng kahiraan, ang paghilom pagkatapos ng takot, at ang pagharap sa mga taong akala nila ay sapat ang pera para burahin ang kasalanan. Nang babasag ng mga pulis ang kandado ng bodega, unang bumungad kay Maristela ang ilaw ng flashlight. Napapikit siya sa silaw, hawak ang maliit na phone parang iyon ng huling hibla ng buhay niya. 2 babaeng pulis ang unang pumasok, si PO2 Riva Calindas at si Sergeant Luena Magsino. Parehong maingat ang kilos, parang alam nilang hindi lang isang nakakulong na babae ang kanilang nilalapitan, kundi isang taong halos durog na ang loob. Ma'am Maristela? Mahinang tanong ni Sergeant Luena. Tumanggo si Maristela, pero hindi agad nakapagsalita. Ligtas na po kayo, hindi na kayo babalik dito, sabi ni Riva habang tinatanggal ang lumang kahon sa daraanan niya. Sa simpleng linyang iyon, doon lang tuluyang nanghina ang mga tuhod ni Maristela. Halos mapaupo sa sahig kung hindi siya inalayanan ni Sergeant Luena. Hindi siya humagulgol tulad ng inaasahan ng iba. Ang lumabas lang sa kanya ay sunod-sunod na paghinga, mabibigat at putol-putol na parabang ilang oras siyang nakalubog sa tubig at noon lang nakaahon. Sa labas ng bodega, naghihintay si Barangay Captain Nestorio Ibay kasama ng ilang tanod at pulis. May ambulansya rin sa gilid ng lumang greenhouse. Paglabas ni Maristela, nakita niya sina Ina Calubib at Kiana Rosete na nakatayo sa may service path. Parehong silang umiiyak. Napatakbo sana si Kiana palapit pero pinigilan siya ng isang pulis upang hindi magulo ang eksena. "Ma'am Stella!" Tawag ni Kiana, halos mabasag ang boses. Tumingin si Maristela sa kanya at pilit ngumiti. "Salamat!" Iyon lang ang nasabi niya, pero sapat na iyon para maintindihan ni Kiana na hindi nakalimutan ni Maristela ang maliliit nilang tulong. Dumating si Dr. Orencio Talastas na halatang nagmamadali. Suot pa ang lumang jacket na ginagamit niya kapag emergency call. Lumapit siya kay Maristela at sinuri ang pulso niya, ang pasa sa braso at ang sugat sa palad. Hindi muna siya dapat tanungin ng matagal, sabi ni Dr. Orencio sa mga pulis. Kailangan niyang pahinga, tubig at medical documentation. Lahat ng pasa at sugat ire-record natin. Tumanggo si Sergeant Luena. "Yes, Doc, we'll make sure." Habang isinasakay si Maristela sa ambulansya, nakita niya sa malayo si Brandon Silayan na nakaposas na, nakayuko habang binabantayan ng 2 pulis. Sandali silang nagtigtigan. Sa mukha ni Brandon, wala na ang dating tapang. Takot na lang at pagsisisi ang naroon. "Ma'am," mahinang sabi nito, pero hindi na siya hinayaan lumapit ng pulis. Hindi sumagot si Maristela, hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil sa gabing iyon, pinili niyang hindi sayangin ang unang oras ng kalayaan niya sa taong tumulong ikulong siya. Samantala, sa wedding venue, patuloy ang pagkabigla ng mga bisita. Ang marangyang bulwadan na ilang oras lang ang nakalilipas ay puno ng musika at halakhak ay napalitan ng bulungan, iyakin at tunog ng sapatos ng pulis sa marmol na sahig. Nakaharap si Mayor Caspian Versida kay Doña Belmira habang nasa tabi niya si Police Captain Soren Matalino at si Mireya Almazan na hawak ang initial report. "Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban ninyo," Madiing sabi ni Doña Belmira. Pilit pinatatatag ang boses kahit halatang nanginginig ang kamay. Hindi gumalaw si Caspian. "Alam na alam ko po kung sino ang kaharap ko. Isang ina na piniling protektahan ang pangalan ng pamilya
kaysa igalang ang buhay ng isang babae. Political stunt ito, sigaw ni Doña Belmira. Ginagamit mo ang posisyon mo dahil kapatid mo siya. Kung stunt ito, bakit may nakakulong na babae sa bodega ninyo? Tanong ni Captain Sorin, malamig ang tinig. Bakit may live footage na ipinapakita sa kanya? Bakit may peking dokumento tungkol sa kasal na hindi pa legal na pwedeng isagawa? Napatingin ng mga bisita kay Dario. Maputla ito, nakatayo sa tabi ng mesa. Tila hindi alam kung pupunta ba sa ina o tatakbo palabas. Si Celine naman ay umiiyak na. Hawak ang laylayan ng gown niya na ilang oras lang ang nakalipas ay simbolo ng tagumpay. Pero ngayon ay mukha ng kasuotan sa isang kahihiyang hindi niya matatakasan. Dario, sabi ni Caspian, alam mo bang ikinulong ang asawa mo? Hindi agad nakasagot si Dario. Sumagot ka, dagdag ni Caspian. Hindi bilang negosyante, hindi bilang anak ni Doña Belmira. Bilang lalaking nangako sa altar noon na aalagaan ng kapatid ko. Napayuko si Dario. Hindi ko akalaing aabot sa ganoon. May ilang bisitang napabuntong hininga. May isang tiyahin ni Dario na napahawak sa dibdib. Si Doña Belmira naman ay mabilis na lumingon sa anak. Tumahimik ka, utos niya. Doon unang beses nag-angat ng tingin si Dario sa ina. Mama, tapos na. Ngunit hindi iyon sapat para tubusin ng lahat. Hindi rin iyon sapat para patawarin siya ni Caspian o ni Maristela o ng sino mang nakakaunawa ng bigat ng ginawa nila. Nang gabing iyon, hindi pinatulog si Maristela sa mansyon. Dinala siya sa San Alvaro District Hospital para sa pagsusuri at pagkatapos ng medical clearance ay inihatid sa lumang bahay ng pamilya Versida. Pagbukas pa lang ng pinto, sinalubong na si Aling Vionela. Matanda na ito, mabagal na ang lakad, pero nang makita ang anak, parang bumalik sa lakas ng isang inang handang sumugod sa apoy. Anak ko! Halos pabulhong nitong sabi. Doon na tuluyang bumigay si Maristela. Yumakap siya sa ina na parang bata. Naninginig ang katawan habang paulit-ulit na sinasabing, Ma, pasensya na, pasensya na. Hinaplos ni Aling Vionela ang buhok niya. Wala kang kasalanan. Naririnig mo? Wala kang kasalanan sa ginawa nila sa'yo. Sa sulok ng bahay, tahimik na nakatayo si Caspian. Dumating siya mula sa venue nang masigurong nasa kustodya na ang mga kailangang imbestigahan. Pagod ang mukha niya, pero nang makita si Maristela sa bisig ng kanilang ina, lumambot ang mga mata niya. Lumapit siya at lumuhod sa harap ng kapatid niya. Stella, pasensya na kung hindi ko agad nalaman. Umiling si Maristela. Ako ang hindi nagsabi, kuya. Dahil tinakot ka nila. Dahil nahiya ako, amin niya. Akala ko kapag nagsumbong ako, ibig sabihin, talo ako. Hinawakan ni Caspian ang kamay niya. Ang pagsusumbong ay hindi pagkatalo. Minsan iyon ang unang hakbang para mabuhay ulit. Sa mga sumunod na linggo, hindi naging madali ang pagbangon ni Maristela. May mga gabing bigla siyang nagigising dahil pakiramdam niya ay nakakandado pa rin ang pinto. May mga umagang ayaw niyang bumangon dahil naririnig pa rin niya sa isip ang boses ni Doña Belmira. Kapag may malakas na tunog ng kandado o pagsara ng gate, nanginginig ang kamay niya. Si Dr. Orencio ang regular na dumadalaw para tingnan ang kalagayan niya. Hindi lang katawan ang binabantayan nito, kundi pati isip. Hindi ibig sabihing naligtas ka na ay tapos na agad ang takot. Paliwanag ng doktor habang umiinom sila ng salabat sa kusina. Ang katawan, naaalala rin ang trauma. Dahan-dahan lang. Kasama rin sa bahay sina Ina at Kiana na umalis na sa trabaho sa mansyon ng Monteluz. Pansamantalang kinuha ni Aling Vionela para tumulong sa bahay at para na rin mailayo sa posibleng pananakot ng pamilya Monteluz. Ma'am Stella, sabi ni Kiana isang tanghali habang nagbabalat sila ng sayote. Kung hindi po kayo nagsabi, baka kami rin po habang buhay na matakot. Napatingin si Maristela kay Kiana. Hindi pa ako matapang, Kiana. Pero nagsimula na po kayo. Ang simpleng sagot na iyon ang tumatak sa kanya. Samantala, nagsimula ang legal na laban. Inihain ang mga reklamo kina Doña Belmira, Dario, Brando at Attorney Gervasio Lantis.
Kasama sa mga inihandang kaso ang illegal detention, falsification of public documents, psychological abuse, obstruction at attempted bigamous marriage. Si Celine Aranja din ay pinatawag sa investigasyon dahil lumabas na alam niya ang tungkol sa plano kahit iginiit niyang hindi niya alam na ikukulong si Maristela. Sa unang preliminary hearing, hindi pumunta ng isa si Maristela. Nasa tabi niya si Caspian, si Aling Vionela, si Ina, Kiana, Dr. Orencio, Father Amadeo Quirante at Mang Leorico na sa wakas ay naglakas loob magsalita. Mang Leorico, ang matandang driver, ang nagbigay ng isa sa pinakamahalagang testimonya. Narinig ko po si Doña Belmira 1 linggo bago ang kasal. Sinabi niya sa harap ng investigator. Sinabi niya kay Brandon na dapat hindi makalabas si Ma'am Stella sa araw ng event. Akala ko po nung una, ilalayo lang. Hindi ko alam na ikukulong sa bodega. Pero mali pa rin po na nanahimik ako. Tumingin siya kay Maristela. Nangingilid ang luha. Patawad po, ma'am. Huminga ng malalim si Maristela. Hindi madaling magpatawad, lalo na sa mga taong nanood habang nasasaktan siya. Pero nakita niya sa mata ni Mang Leorico ang tunay na pagsisisi. Salamat sa pagsasabi ng totoo. Iyon lang ang sagot niya. Si Father Amadeo naman ay nagpatunay na tumanggi siyang pangunahan ng kasal dahil walang malinaw na dokumentong nagpapatunay na malaya nang magpakasal si Dario. Sinabi ko po sa kanila na hindi maaaring ipagdiwang ang seremonya kung may legal at moral na hadlang, paliwanag ng pari. Pagkatapos nun, hindi na nila ako kinausap. Si Dr. Orencio ay nagbigay ng medical record ng stress symptoms at mga pasa ni Maristela. Si Kiana naman ay nagsalaysay ng nakita niya sa service gate. Yana naman ay nagsumitin ng mga papel na nakita niya mula sa basurahan ng study room, draft ng seating arrangement, instruction note tungkol sa bodega, at resibo ng tablet na ginamit para ipanood ang live footage. Sa kabila ng ebidensya, hindi tumigil si Doña Belmira. Naglabas ang kampo ng Monteluz ng pahayag sa media. Sinabi nilang politically motivated daw ang kaso. Pinapalabas nilang ginagamit ni Mayor Caspian ang pangalan ng Camilla Versida para sirain ang kalabang negosyo. May ilang bayarang vloggers na nagsimulang magpakalat ng kwento na si Maristela raw ay matagal ng unstable at gumagawa lang ng drama para makakuha ng pera sa annulment. Nang mabasa iyon ni Maristela, bumalik ang dating ang takot. Nakaupo siya sa sala, hawak ang dyaryo, nanginginig ang labi. "Ma," sabi niya kay Aling Violela, "paano kung maniwala ang mga tao sa kanila?" Umupo ang ina sa tabi niya. "Anak, ang mga taong handang maniwala sa kasinungalingan ay hindi mo kontrolado, pero ang katotohanan, kahit tabunan, humihinga pa rin." Dumating si Elodia Fuentebella kinahapunan. Dala niya ang kopya ng recorded call, interview transcript, at ilang footage mula sa venue. Hindi niya inilabas ang lahat sa publiko nang walang pahintulot, pero tinulungan niya ang legal team na ayusin ang timeline ng pangyayari. "Stella," sabi ni Elodia, "hindi mo kailangang humarap sa media kung hindi mo kaya, pero kailangan nating ilabas ang sapat na katotohanan para hindi nila mauna ang kasinungalingan." Matagal na natahimik si Maristela. Dati, ayaw niyang nakikita ng tao ang sakit niya. Pero ngayon, naintindihan niya na ang pananahimik niya ay ginagamit ng iba para magsulat ng sariling bersyon ng buhay niya. "Kaya ko bang magsalita nang hindi umiiyak?" tanong niya sa media. Ngumiti si Elodia. "Kahit umiyak ka, hindi ibig sabihin mahina ka. Minsan, mas pinaniniwalaan ng luhang hindi nagpapanggap." Ilang araw matapos iyon, naglabas si Maristela ng maikling video statement. Hindi siya nagmura, hindi siya nagdrama ng sobra. Nakaupo lang siya sa simpleng upuan sa bahay ng pamilya Versida, nakasuot ng puting blouse, walang alahas, walang anumang palamuti, maliban sa malinaw na boses. "Ako, si Maristela Versida Monteluz. Hindi ako baliw, hindi ako gumagawa ng kwento. Ako ay isang asawang ikinulong upang hindi makapagsalita habang sinusubukang burahin ang karapatan ko. Hindi ako nangihigante. Gusto ko lang managot ang mga taong naniwala na kaya nilang ikulong ang isang babae dahil may pera sila."
Kumalat ang video. Maraming naniwala. May ilan pa ring nanghusga, pero mas marami ang makaramdam ng bigat ng sinabi niya. May mga babaeng nagpadala ng mensahe, nagsasabing pareho sila ng naranasan, hindi man sa bodega, pero sa bahay, sa kasal, sa pamilya ng asawa, sa mga lugar na dapat sana ay safety. Doon nagsimula ang bagong direksyon ng buhay ni Maristela. Isang hapon, habang nasa munisipyo siya para pirmahan ng ilang affidavit, napadaan siya sa maliit na women's help desk sa gilid ng Social Welfare Office. May isang babaeng nakaupo roon, may pasasapingli, may kasamang 2 batang tahimik. Walang makausap ang babae dahil abala ang staff. Lumapit si Maristela. "Ate," mahinaw niyang sinabi, "gusto mo ba ng tubig?" Tumingin siya sa kanya puno ng hiya at takot. "Ayoko pong manggulo." Napaupo si Maristela sa tabi niya. "Hindi ka nanggugulo, humihingi ka ng tulong." Habang kausap niya ang babae, naramdaman niyang may bahagi ng sarili niyang unti-unting bumubuo. Hindi pa siya buo, hindi pa siya ganap na magaling, pero sa unang pagkakataon matapos ang lahat, may nakita siyang rason para hindi lang mabuhay para sa sarili niya. Nang gabing iyon, kinausap niya si Caspian sa veranda ng bahay nila. Tahimik ang San Alvero, may huni ng kuligkig at amoy ng nilulutong kanin mula sa kapitbahay. "Kuya," sabi ni Maristela, "gusto kong tumulong sa women's desk." Napatingin si Caspian sa kanya. "Sigurado ka? Baka masyado pang mabigat para sa'yo." "Siguro mabigat nga, pero mas mabigat kapag alam kong may ibang babaeng takot magsalita dahil iniisip nilang walang makikinig." Hindi agad sumagat si Caspian. Pagkatapos ay tumango siya. "Hindi kita itutulak, pero kung iyan ang gusto mo, tutulungan kita." Doon nagsimula si Maristela sa maliit na paraan. Una, taga-abot lang siya ng tubig at tissue. Sunod, tumutulong siya sa pag-aayos ng forms. Paglaon, nakikinig na siya sa mga babaeng hindi alam kung paano sisimulan ang kwento nila. Hindi siya nagbibigay ng legal na advice na hindi niya alam. Sa halip, tinutulungan niyang makarating sila sa tamang tao, social worker, abogado, doktor o pulis. Kasama niya si Inan na nagtuturo ng simpleng pagluluto para sa mga babaeng gustong kumita, si Kiana na nag-aasikaso sa mga bata habang kinakausap ang mga ina, at si Dr. Orencio na voluntaryong sumusuri sa mga nangangailangan ng medical certificate. Si Elodia naman ay gumawa ng responsible reporting seminar para hindi gawing chismis ang kwento ng mga biktima. Habang umaangat si Maristela, bumabagsak naman ang mundo ng mga Monteluz. Umalis ang ilang investors, kinansela ang ilang kontrata, yung mga kaibigan ni Doña Belmira na dating nakikipag-toast sa kanya sa parties ay biglang hindi na sumasagot sa tawag. Si Attorney Gervasio Lantis ay nagsimulang magturo ng iba para mailigtas ang sarili. Si Brando, dahil sa takot na siya lang ang gawing sakripisyo, ay nagbigay ng sworn statement na si Doña Belmira mismo ang nag-utos na ikulong si Maristela. Si Celine, na dating palaging perpekto ang ayos, ay humarap sa investigasyon na walang makeup, pulang-pula ang mata. Doon niya inamin na alam niyang hindi pa maayos ang papeles ni Dario, ngunit pinangakuan siya ni Doña Belmira ng kasiguraduhan, pera at posisyon sa negosyo. "Akala ko po magiging maayos din. Akala ko po kaya nilang ayusin." Tinignan siya ni Mireya Almazan. "Ang problema, Miss Arandia, hindi tao ang inaayos ninyo. Katotohanan ang sinusubukan ninyong balugtutin." Si Dario naman ay ilang beses nagpadala ng sulat kay Maristela. Hindi niya binuksan ang una, hindi rin ang pangalawa. Sa pangatlo, binasa niya, hindi dahil umaasa pa siya, kundi dahil gusto niyang malaman kung may kahit anong tunay na pagsisisi. "Nagkamali ako, duwag ako. Alam kong hindi sapat ang sorry, pero sana balam araw." Hindi na niya tinapos. Itinuklop niya ang papel at ibinigay kay Caspian para sa legal file. "Wala na siyang puwang sa puso ko," sabi ni Maristela. Pero may puwang pa rin siya sa kaso. Hindi gumiti si Caspian pero halata sa mukha niya ang respeto. "Yan ang kapatid ko." Lumipas ang ilang buwan. Hindi mabilis ang hustisya pero gumagalaw.
Hindi perpekto ang paggaling, pero may direksyon. At si Maristela na dating takot maglakad sa sariling bahay, ngayon ay natututong humarap sa mga silid na puno ng tao. Minsan, nanginginig pa rin ang kamay niya bago magsalita. Minsan, bumabalik ang alaala. Pero ngayon, may mga taong nakapaligid sa kanya, hindi para ikulong siya, kundi para alalayan siyang tumayo. Isang araw, matapos ang seminar sa munisipyo, may lumapit sa kanyang babaeng halos kasing edad ni Kiana. Hawak nito ang maliit na bag at may kasamang batang lalaki. "Kayo po ba si Ma'am Maristela?" tanong ng babae. "Oo," sagot niya. "Napanood ko po ang video ninyo. Dahil po doon, umalis ako sa bahay ng kinakasama ko. Akala ko po kasi dati kailangan kong tiisin lahat." Napahawakan si Maristela sa dibdib. "Hindi mo kailangan pasalamatan ako. Ikaw ang naglakas ng kurahe. Pero kayo po ang nagpaalala sa akin na may boses ako." Nang umalis ang babae, napatingin si Maristela sa labas ng munisipyo. Maliwanag ang hapon. Sa malayo, tanaw niya ang lumang kalsadang patungo sa mansyon ng mga Monteluz. Pero hindi na iyon ang direksyon ng buhay niya. Hindi pa tapos ang kaso, hindi pa dumarating ang huling hatol, pero may isang bagay ng malinaw. Hindi na si Maristela ang babaeng minamaliit nila sa hapagkainan. Hindi na siyang asawang umiiyak sa gilid ng kama habang hinihintay ang lalaking hindi na babalik. Hindi na siya ang babaeng naniniwalang kailangan niyang manahimik para mahalin. Ngayon, sa bawat babaeng tinutulungan niyang magsalita, unti-unti niyang binabawi hindi lang ang sariling pangalan, kundi ang buhay na muntik nang nakawin sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parteng ito, hindi na lamang natin susundan ang pagbagsak ng mga taong nang aapi kay Maristela. Susundan din natin ang mas mahalagang tagumpay, ang uri ng panalo na hindi laging maingay, hindi laging puno ng palakpakan, pero nararamdaman sa bawat paghinga ng taong dati ay takot na takot mabuhay para sa sarili niya. Lumipas ang 2 taon mula nang iligtas si Maristela Versida Monteluz mula sa bodega ng mansyon ng mga Monteluz. 2 taon ng pagdalo sa hearing, 2 taon ng pagharap sa masasakit na tanong, 2 taon ng pagpapagaling sa sugat na hindi basta nakikita sa balat. Sa unang taon, halos bawat buwan ay may bagong pagdinig, bagong affidavit, bagong pagtatangka ng kampo ni Doña Belmira na baluktutin ang kwento. Sa 2 taon, mas naging malinaw na ang direksyon ng kaso at unti-unting nawalan ng kakayahan ang pamilyang Monteluz na takutin ang mga testigong minsan nilang pinatahimik. Hindi na rin pareho si Maristela. Kung dati ay yumuyuko siya kapag may matalim na tumingin sa kanya, ngayon ay marunong na siyang tumingin pabalik nang hindi nagagalit, kundi may dignidad. Kung dati ay nanginginig siya kapag naririnig ang pangalan ni Doña Belmira, ngayon ay kaya na niyang pakinggan ang pangalan nito sa korte nang hindi nawawala ang boses niya. Hindi ibig sabihin nun ay tuluyan ang nawala ang sakit. May mga gabi pa ring bigla siyang nagigising, pawisan at kinakapos ang hininga. May mga araw pa rin kapag naririnig niya ang lagitik ng kandado ay napapahawak siya sa dibdib. Ngunit hindi na siya pinapahinto ng takot. Dinadala niya ito, pero hindi na niya ito pinapahawak sa manibela ng buhay niya. Sa loob ng 2 taon, lumago rin ang munting advokasya niyang nagsimula lang sa Women's Help Desk ng munisipyo. Sa tulong ni Mayor Caspian Versida, ni Aling Vionela, ni Dr. Orencio Talastas, ni Ina Calubid, ni Kiana Rosete at ng ilang volunteers mula sa San Alvero, nabuo ang isang maliit na shelter at livelihood center. Tinawag nila itong Silong ni Stella. Noong una, ayaw ni Maristela na pangalan niya ang gamitin. "Kuya, parang ang bigat naman kung pangalan ko," sabi niya kay Caspian habang tinitingnan nila ang lumang bahay na donasyon ng isang retiradong guro sa bayan. Ngumiti si Caspian. "Hindi ito tungkol sa pagpapasikat sa iyo, tungkol ito sa ilaw na naiwan mo sa ibang babaeng nasa dilim." "Hindi ako ilaw, kuya." "Hindi mo kailangang maniwala agad.
Basta hayaan mong maniwala muna kami. Ang silong ni Stella ay hindi marangya. May lumang sala na ginawang receiving area. May 2 kwarto para sa emergency stay ng mga babae at bata. May maliit na kusina kung saan nagtuturo si Ina ng simpleng lutong ulam, kakanin at pagkain na pwedeng ibenta sa palengke. Si Kiana naman, na nag-aral na rin ng caregiving sa gabi, ang tumutulong sa pag-aalaga ng mga batang kasama ng mga ina. Si Dr. Orencio ay may schedule tuwing Miyerkules para sa libreng check-up at medical documentation. Si Elodia ay nagbibigay ng training sa mga volunteers kung taano makinig sa biktima nang hindi ginagawa itong chismis. Si Maristela ang madalas nasa mesa sa harap, hindi bilang abogado, hindi bilang opisyal, kundi bilang taong marunong makinig. Isang hapon, may dumating na babaeng nagngangalang Liora, bitbit ang anak na babae at isang maliit na bag. Nanginginig ang boses nito habang sinasabing ayaw na niyang bumalik sa bahay ng kinakasama. Baka balikan niya ako. Baka sabihin ng mga tao, ako ang may kasalanan. Hinawak ni Maristela ang baso ng tubig at inabot sa kanya. Nung una, ganyan din ang takot ko. Akala ko kapag mayaman sila, kapag marami silang kilala, kapag malakas ang pangalan nila, wala na akong laban. Ano pong ginawa ninyo? Hindi ko kinayang mag-isa, kaya humanap ako ng taong makikinig. Ngayon, nandito kami para makinig sa'yo. Hindi niya ipinagmamalaki ang pinagdaanan niya, pero hindi na rin niya ikinakahiya. Natutuhan niyang may mga sugat na kapag tinago ng sobra ay nagiging kulungan, pero kapag inilabas sa tamang kamay ay pwedeng maging daan para mailigtas ang iba. Habang umaayos ang buhay ni Maristela, tuluyan namang nagiba ang dating matayog na pader sa paligid ng pamilyang Monteluz. Ang ilan sa negosyo nila ay na-freeze habang iniimbestigahan ang paggamit ng pondo para bayaran si Attorney Gervasio Lantis at ang ilang peking dokumento. Umalis ang mga investors na dating nakaniti kay Doña Belmira sa mga charity gala. Ang mga dating social friends niya ay biglang naging abala, biglang may sakit, biglang nasa ibang bansa kapag tinatawagan niya. Si Brando Silayan, na unang inakalang mananahimik para protektahan ang sarili, ay nagbigay ng buo at detalyadong testimonya. Inamin niyang siya ang nagkandado sa bodega, ngunit mariin niyang sinabi na si Doña Belmira ang nag-utos, nagbayad at nagbigay ng instruction na ipapanood kay Maristela ang live footage ng kasal. "Bakit mo ginawa?" tanong ng piskal sa kanya sa korte. Napayuko si Brando. "Kailangan ko ng pera noon. May utang ako. Pero hindi po dahilan iyon. Alam kong mali. Natakot lang po ako kay Donya at sa mawalan ng kabuhayan." Mula sa kinauupuan niya, tahimik lang si Maristela. Hindi siya nungumiti. Hindi rin siya umiyak. Pinakinggan niya si Brando tulad ng pakikinig niya sa ulan sa bubong. Naroon, malinaw, pero hindi na kayang lunurin ang buong pagkatao niya. Si Attorney Gervasio Lantis naman ay nasuspinde habang kinakasuhan dahil sa falsification at pag-aayos ng peking dokumento. Sa testimonya niya, sinubukan niyang isisi ang lahat kay Doña Belmira at Dario. Sinabi niyang sumunod lang daw siya sa utos ng kliyente, pero nang ilabas ni Mireya Almazan ang mga resibo ng bayad, email instructions at draft ng legal documents na may sariling notes niya, unti-unting bumuho ang depensa niya. Si Celine Arandia, na dati ay proud na proud sa harap ng mga bisita, ay nagpakita sa korte na simple na ang ayos. Wala na ang mamahaling alahas, wala na ang matinis na kumpiyansa. Inulit niya sa ilalim ng oath na alam niyang hindi pa malinis ang annulment nina Dario at Maristela. Ngulit paniniwala siya ni Doña Belmira na kaya nilang gawing maayos ang lahat bago ang kasal. "Alam mo bang ikukulong si Maristela?" tanong ng abogado ni Maristela. Napaluha si Celine. "Hindi po sa simula, pero noong malapit na ang kasal, narinig ko po si Doña na may pinapahandang bodega. Hindi ako nagsalita. Takot po akong mawala lahat ng ipinangako nila sa akin." "Alam mong mali pero nanahimik ka." "Opo,
Halos pabulong niyang sagot. Napatingin si Celine kay Maristela. Hindi ko po hinihinging patawarin ninyo ako, pero gusto kong sabihin na habang buhay kong dadalhin ang kahihiyang iyon. Hindi sumagot si Maristela. May mga paghihingi ng pagtawad na hindi kailangang sagutin agad. May mga sugat na hindi napipilitang magsara dahil lang nagsisi ang nanakit. Dumating ang araw ng huling pagdinig sa Regional Trial Court ng San Alvaro. Maaga pa lang ay maraming tao na sa labas ng gusali. Hindi sila nandoon para manood ng iskandalo, kundi dahil naging simbolo na ang kaso ni Maristela ng isang bagay na mas malaki kaysa sa pamilyang Monteluz. May mga kababaihan galing sa silong ni Stella, may mga empleyadong dating takot magsalita sa mga amo, may mga mamamayahaga, at may mga ordinaryong tagabayan na nakasaksi kung paanong nagbago ang isang babaeng minsang inakalang tuluyang madudurog. Sa loob ng korte, nakaupo si Maristela sa tabi ni Caspian at Aling Vionela. Nasa likod nila sina Ina, Kiana, Dr. Orencio, Father Amadeo, Mang Leorico, Elodia, Captain Soren, Sergeant Luena, at PO2 Riva. Hindi sila lahat kailangang magsalita. Ang presensya nila ay sapat ng paalala na hindi na nag-iisa si Maristela. Sa kabilang panig, nakaupo si Doña Belmira, mas payat kaysa dati, ngulit matigas pa rin ang mukha niya. Wala na ang dating ningning ng alahas niya. Si Dario naman ay nakayuko, tila tumanda ng ilang taon lamang sa loob ng maikling panahon. Hindi na sila mukhang taong hindi kayang abutin ng batas. Mukha na silang mga taong hinabol ng katotohanan na matagal nilang tinaksan. Bago ilabas ang hatol, pinayagan si Maristela na magsalita. Tumayo siya ng dahan-dahan. Sa ilang segundo, naramdaman niya ang lumang kaba sa dibdib. Ngunit nang lumingon siya sa likod at makita ang mukha ng ina niya, ang mahinang tanggo ni Caspian at ang mga matang naniniwala sa kanya, huminga siya ng malalim. 2 taon na ang nakalilipas mula noong gabing ikinulong ako sa bodega. Pero bago pa man ako ikulong sa bodega, matagal na akong ikinulong sa paniniwalang wala akong karapatan, na dahil hindi ako mayaman, dapat akong manahimik, na dahil asawa ako, dapat akong magtiis, na dahil makapangyarihan sila, dapat akong matakot. Tahimik ang buong korte. Totoo, nasaktan ako. Totoo, natakot ako. Totoo, may mga gabi pa ring bumabalik sa isip ko ang gilim ng bodegang iyon. Pero hindi na ako narito para hilinging maawa kayo sa akin. Narito ako para sabihin na ang ginawa sa akin ay hindi simpleng away pamilya. Hindi ito simpleng tampuhan ng mag-asawa. Ito ay pag-abuso, pananakot, at pagyurak sa karapatan ng isang tao. Napatingin siya kay Dario. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, hindi na siya nanginig. Dario, minahal kita noon. Ipinaglaban kita kahit paulit-ulit akong minamaliit sa bahay ninyo. Pero nung dumating ang oras na kailangan mo akong ipaglaban bilang asawa mo, pinili mong tumahimik. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo para maging malaya ako. Napaluha si Dario. Stella, patawad. Sabi niya kahit hindi siya tinatanong. Hindi siya nilapitan ni Maristela. Hindi rin siya nagalit. Tinanggap ko na matagal nang tapos ang bahagi mo sa buhay ko, sagot niya. Pero ang pagtanggap ko ay hindi nangangahulugang mabubura ang pananagutan mo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Doña Belmira. At sa inyo, Doña Belmira, matagal ninyong akong tinawag na hindi bagay sa apelido ninyo. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi nga ako bagay sa pangalang ginamit para manakit ng tao. Mas bagay ako sa pangalang ibinigay ng tatay at nanay ko, Bersida. Pangalan ng pamilyang marunong yumuko sa Diyos pero hindi sa pang-aapi. Pagkatapos ng pahayag niya, umupo si Maristela. Wala siyang sigaw, wala siyang hampas sa mesa. Ngunit sa katahimikan ng korte, ramdam ng lahat na may isang babaeng tuluyan ang bumalik sa sarili. Ilang sandali pa, inilabas ang hatol. Si Brando Silayan ay napatunayang guilty sa illegal detention, bagamat isinaalang-alang ang pakikipagtulungan niya sa investigasyon. Si Attorney Gervasio Lantis ay pinatawan ng parusa, disbarment proceedings at kasong may kaugnayan sa falsified documents.
Si Dario Monteluz ay napatunayang may pananagutan sa psychological abuse, conspiracy sa pagtatago kay Maristela, at attempted bigamous marriage. Si Doña Belmira ang nakatanggap ng pinakamabigat na hatol dahil siya ang mastermind ng pagkulong, pananakot at paggamit ng impluensya upang subukang burahin ang legal na asawa ng anak niya. Si Celine ay binigyan ng mas magaang parusa kapalit ng buong testimonya, ngulit tuluyan nang nawala sa kanya ang profesional na reputasyong matagal niyang binuo sa maling pundasyon. Pagkabasa ng hatol, napahawakan si Aling Bionela sa kamay ni Maristela. "Tapos na anak," pabulong nitong sabi. Napatingin si Maristela sa ina. "Hindi pa po lahat ma, pero malaya na ako." Sa labas ng korte, sinalubong siya ng mga tanong ng media, ngunit hindi na siya natakot sa kamera. Si Elodia ang tumayo sa tabi niya, hindi bilang reporter lamang, kundi bilang kaibigan. "Ma'am Maristela," tanong ng isang mamamahayag, "ano ang mensahe ninyo sa mga babaeng nakakaranas ng pang-aabuso pero natatakot magsalita?" Tumingin si Maristela sa kamera. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya ang babaeng nasa bodega. Hindi na siya ang babaeng pinapahiya sa hapagkainan. Hindi na siya ang asawang naghihintay sa pagmamahal ng lalaking hindi marunong manindigan. "Hindi ninyo kailangang maging matapang agad," sabi niya. "Minsan, sapat na munang aminin sa sarili na nasasaktan kayo. Pagkatapos, humanap kayo ng isang taong mapagkakatiwalaan. Isang tawag, isang mensahe, isang hakbang labas. Hindi madali, pero may buhay pagkatapos ng takot." Lumipas pa ang ilang buwan. Tuluyan ng naanal ang kasal ni na Maristela at Dario. Hindi nagdiwang si Maristela na parang nanalo siya sa isang laro. Sa halip, tahimik siyang pumunta sa simbahan sa San Alvero. Nagsindi ng kandila at nagdasal hindi para makalimot, kundi para matutong mamuhay na hindi na daladala ang bigat ng galit araw-araw. "Patawarin ko man sila o hindi," sabi niya kay Father Amadeo pagkatapos ng misa, "ayaw ko nang sila ang sentro ng buhay ko." Tumango ang pari. "Iyon ang tunay na paglalaya, anak, kapag hindi na sila ang umiikot sa isip mo." Sa silong ni Stella, mas dumami ang natutulungan. Nagkaroon sila ng maliit na livelihood program, paggawa ng kakanin, pananahi, online selling at basic financial literacy. Si Ina ang naging kitchen coordinator. Si Kiana, matapos makapagtapos ng caregiving course, ay naging shelter assistant. Si Dr. Orencio ay nag-organisa ng volunteer doctors. Si Caspian naman, bilang mayor, ay gumawa ng ordinansa na magbibigay ng mas malinaw na protection protocol para sa mga biktima ng domestic abuse. Ngunit malinaw kay Maristela na hindi niya gustong maging santo sa mata ng tao. May mga araw na napapagod siya. May mga pagkakataong tumatanggi muna siya sa speaking engagement dahil kailangan niya ring magpahinga. Natutuhan niyang ang pagtulong sa iba ay hindi dapat maging bagong kulungan. Kailangan din niyang alagaan ng sarili niya. Isang umaga, inimbitahan siya ng korte at ng pulisya upang kunin ng ilang personal items na hindi na kailangan bilang ebidensya. Kabilang doon ang lumang emergency phone ni Caspian, ang cardigan na suot niya nung araw na iyon, at ang lumang kandado ng bodega na inirelease bilang bahagi ng documented property matapos maisara ang ilang technical na proseso sa kaso. Hindi niya alam kung bakit niya hiniling na makita ang bodega bago tuluyang gibain ang lumang bahagi ng mansyon na ngayon ay nasa ilalim na ng court-supervised liquidation dahil sa mga kaso at utang ng Monteluz Holdings. Siguro dahil gusto niyang patunayan sa sarili niya na pinto na lang iyon, kahoy na lang, alikabok na lang, hindi na kapalaran. Sinamahan siya ni Caspian, Aling Fionela, Ina, Kiana, at Sergeant Luena. Tahimik silang naglakad patungo sa likod ng dating mansyon. Wala na ang dating sigla ng lugar. Ang garden na dati ay perpekto ang ayos ay tinubuan na ng damo. Ang malaking bahay na minsang simbolo ng kapangyarihan ay mukhang napapagod at walang laman. Pagdating nila sa bodega, huminto si Maristela. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Bumalik sa isip niya ang tablet, ang live footage, ang boses ni Doña Belmira,
ang tunog ng kandado. Napansin ni Caspian na nanigas ang kamay niya. Stella, hindi mo kailangang pumasok. Tumingin siya sa kapatid at ngumiti ng mahina. Kailangan ko. Hindi para sa kanila. Para sa akin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Wala na ang bating bigat. Wala ng tablet. Wala ng lumang kahon sa gitna. Wala ng boses na nanunuya. Alikabok, kahoy at liwanag mula sa maliit na bintana na ngayon ay mas malinaw dahil natanggal na ang ilang kalawang na harang. Pumasok siya mag-isa. Hinayaan siya ng mga kasama niya. Sa gitna ng bodega, tumayo siya at huminga ng malalim. Akala ko dito ako natapos. Dito pala ako nagsimula ulit. Paglabas niya, inabot ni Sergeant Luena ang maliit na kahon kung saan naroon ang lumang kandado. Hinawakan ito ni Maristela. Mabigat pa rin, malamig pa rin, pero hindi na ito nakakatakot tulad ng dati. Tumingin siya kina Caspian, Aling Vionela, Ina, Kiana, at sa iba pang kasama niya. Ilalagay ko ito sa silong, sabi niya. Nagulat si Kiana. Sa shelter po? Oo, hindi bilang alaala ng ginawa nila sa akin. Bilang paalala na kahit gaano kabigat ang kandado, may araw din na mabubuksan ito. Makalipas ang 1 linggo, inilagay nila ang kandado sa maliit na glass case sa silong ni Stella. Sa ilalim nito ay may simpleng nakasulat. Hindi ito simbolo ng pagkakakulong. Simbolo ito ng pintong nabuksan. Sa araw ng anniversary ng silong ni Stella, maraming dumating. Mga babaeng natulungan, mga batang dating tahimik mulot ngayon ay naglalaro sa bakuran, volunteers, mga guro, mga pulis, at mga ordinaryong mamamayan. Hindi marangya ang handaan. May pansit na luto ni Ina, puto na gawa ng livelihood group, at kape mula sa palengke kung saan minsang tumutulong si Maristela noong bata pa siya nunhin. Tumayo si Maristela sa harap ng mga tao. Wala siyang malaking script. Tinignan niya lang ang mga mukha sa paligid. Ang ina niyang nakangiti, ang kuya niyang tahimik na proud, si Kiana na may hawak ng listahan ng beneficiaries, si Ina na abala pa rin sa kusina kahit pinapaupo na, si Dr. Orencio na kausap ng isang matandang babae, at si Elodia na hindi muna nagre-record dahil gusto niya lang maging bahagi ng sandali. Maraming salamat. Nung isang beses nakuha sa akin ng boses ko, akala ko hindi ko na ito mababawi. Pero natutuhan ko na ang boses pala kapag ginamit mo para sa katotohanan, hindi lang bumabalik, lumalakas, at minsan nagiging tulay para marinig din ang boses ng iba. Napatingin siya sa glass case kung saan naroon ang lumang kandado. Hindi ko na kayang baguhin ang nangyari sa akin, pero kaya kong siguraduhin na hindi iyon ang huling kabanata ng buhay ko. Pagkatapos ng programa, umupo siya sa labas ng shelter habang papalubog ang araw. Lumapit si Caspian at inabot ang isang supot ng turon. Napatawa si Maristela. Kuya, hanggang ngayon. Tradisyon ng Versida, sagot ni Caspian. Kumuha siya ng isa at tumingin sa paligid. Sa bakuran, tumatawa ang mga bata. Sa kusina, nagtuturuan ang mga babae kung paano magbalot ng paninda. Sa gate, may bagong dating na babaeng kinakabahan at agad itong sinalugong ni Kiana ng tubig at upuan. Hindi perpekto ang mundo. Hindi tapos ang laban ng lahat. Ngulit sa sandaling iyon, alam ni Maristela na may halaga ang bawat sugat na ginawa niyang daan para makapagpatayo ng silungan. Minsan siyang ikinulong para manahimik. Ngayon, siya ang nagbukas ng pinto para sa iba. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi na niya hinanap ang buhay na ninakaw sa kanya. Gumawa na siyang bago.